Magandang Sunday night po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey, 8:25 July 19 Sunday. Excuse me. Katatapos lang nating nanood ng World Cup, and then nakapagluto na tayo ng pandesal. Ngayon naman nakasalang yung ating hopya na ginagawa. Well, it's Sunday, so hindi ako pwedeng lumabas ng bahay. Nagko-collect ako ng urine ko. Inutusan ako ng doktor na i-collect ang urine ko for 24 hours. Kasi nga, the fact na hindi ako naglo-lose ng weight is, ang suspicion ng doktor is that yung cortisol level ko, yung cortisol po natin, yun po ang na level natin, yun po nagsasabi kung stress ang ating katawan o hindi. Kasi kung minsan na kahit ano pa ang gawin mo na weight loss program, hindi ka naglo-lose ng weight because sometimes your cortisol level is high. So, ayun po. Kaya tayo ay nandito lang sa bahay. Hindi tayo pwedeng lumabas sa loob ng 24 hours. Mula umaga, kinulek ko ang aking ihi hanggang bukas ng umaga, and then dalhin ko na siya sa laboratory. Okay. So ngayon, dahil nga po matagal ko na talagang gustong bigyan ng reaction si Irene, si Kumaring Irene, mula ng, siyang pala, nasa part ako ng bahay ko na dito yung tawag nito, yung family room. Sandali, papan lang natin ng konti para makita nyo yung iba. So, maliit lang na room ito ng bahay. At may TV rin tayo. Nandito yung fireplace niya. May daanan dyan papunta sa deck. May maliit tayong refrigerator. Ayan na yung kusina. Ayan, maliit lang po ito. Ayan. So, kasi nga, nagluluto tayo kaya hindi tayo pwedeng kailangan na dito lang tayo, malapit sa kusina. At the same time, umiinom din ng tsaa. So, Kumaring Irene, matagal ko na talaga siyang gusto na reaksyonan dahil marami yung nag-request mula nang umalis siya ng Abra at umuwi dahil nga sinabi niya na hindi na niya kaya ang pag-aaral niya at sinabi na hanggang doon na lang ang kaya niya. So, kinda like, sa interview din ni Sir Paul yun, marami akong natutunan tungkol kay Kumaring Irene. Una yung sinabi niya na yung sumasakit ang ulo niya pag siya, nag-aaral. Sabi niya na nagmamigraine siya. Well, this is what I can say. At, unang-una po, hindi bobo si Irene. That I can assure you. Kasi ang madali niyang natutunang magbasa, even though na hindi siya marunong magbasa, nakakapagbasa na siya, nakakapagsulat. And here's the thing. During the interview, kasi sa totoo lang, hindi ko naman talaga pinapanood si Irene. I know of her. Alam ko na isa siya sa mga scholars ni Pugong Biero at ni Madam PB Love, at doon nga siya sa Abra nakatira. Pero, so hindi ko talaga alam yung kwento niya. Ang alam ko, like, she has some kids, right? Tapos kinuha siya ni Sir Paul na naging scholar niya at dinala nga sa Abra dahil nga si Miss PB Love ang nagpapaaral. So, that's the extent of my knowledge about her. Hanggang yun nga, nung umuwi na siya, tapos napanood ko yung interview ni Sir Paul sa kanya, and sabi ko, this girl is a smart cookie. Sabi ko gano'n. Kaya yung pagtigil niya ng pag-aaral, it's not because hindi kaya ng utak niya. It's more, para sa akin, is there is a medical condition going on behind. Kasi yung sinabi niya na pag yung sumasakit ang ulo niya, kasi kung minsan,
either may connection sa mata, na yung lagi tayong nagbabasa, and then pag affected yung mata natin, hanggang ulo natin sumasakit. So, ngayon, pag gano'n ang nararamdaman mo, hindi ka makakapag-concentrate sa iyong pag-aaral. Pero yung ang masasabi ko lang is, hindi siya bobo. Kasi yung mga interview ni Sir Paul, halatado mo naman na hindi practiced ang interview. However, she was able to carry herself. Yung pagsagot niya sa mga tanong ni Sir Paul, diretso, very intelligent ang kanyang pagsagot sa mga tanong. At actually nga, mas diretso pa siyang magsalita kaysa sa akin, no? Sa Tagalog, considering na ang kinalakan niyang salita is Bisaya and her native language. So, yung pagsagot niya kay Sir Paul sa kanyang interview, sabi ko na this girl is not stupid. She is actually very smart. And then yun nga, yung ang kanyang very fast na pag-learn ng pagbasa at pagsulat, considering na matanda na siya nung natuto siya na magbasa at magsulat. That's a big deal. So, ang masasabi ko lang doon is that there is a medical conditions going on kung bakit ganon na pag nakatutok siya or nag-aaral siya or anything like that, sumasakit ang ulo niya, hindi siya makapag-concentrate, hindi siya makafocus because physically there is something going on. Yun ang pagkaintindi ko, no? At hopefully that can be resolved. Pero I don't think na hindi kaya ng utak niya. Kaya ng utak niya. Yun nga lang, there is going on na medical thing na nangyayari kung bakit nahirapan siya sa pag-aaral. Okay. Hindi dahil yon ang level ng kanyang intelligence, kung hindi dahil merong medical condition na nangyayari. So, it's either may problema sa mata niya or hindi siya talaga na-diagnose. Meron ding problema talaga sa like migraine, no, na nag-uumpisa sa vision. So it could be vision, it could be hopefully ganun lang at hindi siya malala na klase, kaya ganun kapag nagbabasa na siya, nakatutok siya, hindi siya makakonsentrate at dahil nga sumasakit ang ulo niya. So hopefully na what do you call this, na ma-resolve ang issue na yon. But yung pagsuko niya, if ever, let's say for example, if ever talagang hindi kaya ng brain niya, which I don't believe na yun ang case, is wala namang problema doon because I can see her to be street smart na tinatawag at marunong siya. Again, like I said, isa sa mga example, ang kanyang pagsagot sa interview ni Sir Paul. Talagang diretso, straightforward, makita mo na walang practice, but she's able to carry herself. Kayang-kaya niya talaga na sagutin ang mga tanong na hindi niya kinakailangan pag-isipan ang mga sagot or isang tanong lang ni Sir Paul is nasasagot na niya. Okay. Excuse me. So, yun ang aking palagay tungkol kay Irene. Hopefully talaga na there's nothing going on physically sa kanya. And again, if ever, let's say, kung for example, wala, at talagang hindi nga talaga kaya ng utak niya, it's still okay. Kasi hindi naman lahat ng nagtatagumpay is nakapag-aral. I'm not okay, don't take things na, pwede palang hindi mag-aral, sabi ng Nurse Nora. No, hindi po yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, si Irene is hindi siya bobo. Matalino siya. She's tinatawag na street smart na tinatawag, no? So, yung mga kagaya niya, if given a chance or given yung mabigyan ng pagkakataon, pwede siyang umasenso na hindi lang dahil siya ay nakapag-aral.
So, may mga tao pong ganon na hindi dahil nakapag-aral sila is umasenso sila. So, iyon ang nakikita ko about Irene. So, hopefully nga talaga na maayos ang kanyang medical condition if kung yun ang nagkukos ng pagsasakit ng ulo niya kapag nag-aaral siya. May mga nararamdaman siya, sabi niya di ba, nung habang siya nasa Abra. So, more na yun ang alam ko na dahilan kung bakit nag-give up siya na mag-aral. It's more because of something na may nararamdaman siya. Pero yun nga, hindi niya mapinpoint, unang-una. Pangalawa, nahihiya siya siguro na magsabi kay Madam PV Love to have, kailangan niya yung complete medical check-up from head to toe, laboratory, CT scan, mga ganong bagay, kinakailangan gawin yon para kay Irene. So, I'm, on the other hand, hopefully, na ma-resolve yung yung medical conditions niya, kung ano man yon. And at the same time, maganda rin yung nakabalik siya sa kanila. Kumbaga, malay mo na mag-reset, no? To reset. So, hopefully talaga walang malalang sakit si Irene. Though, may mga nakikita na ako na lately may nakikita na ako na hospital, nagpa-check up. Hindi ko pa napanood yung mga part na yon. Papanoorin ko pa lang kung ano talaga yung nangyari. So, I still don't know. Kaya, pero maganda, parang sa ganun is meron pa tayong i-reaction tungkol kay Irene. So, what I'm saying sa episode na to is hindi dapat ito yung ibang klase ito, no? Ibang klase ito, hindi kagaya ni Nenita, hindi kagaya ni Madeline nung nag-give up sila ng pag-aaral nila na sabi ko, nakahiga na nga sa kama, pinili ang sasahig. Sinabi ko yon. Sa pagkakataon na to, sa case ni Irene, hindi ko pwedeng sabihin yon because I think na may dahilan, mas may malalim na dahilan ang kanyang pag-give up sa kanyang pag-aaral. At we will know, hopefully, sa mga susunod na mga araw at hopefully, ma-resolve kung ano man yung issue na yon. Okay? And again, kung hindi man mag-aral si Irene, that is okay. She's smart. Mabigyan siya ng pagkakataon kung ano talaga yung linya niya, kung ano talaga yung dapat niyang linyahan. Kasi may mga tao naman talaga na wala sa aral ang kanilang pagtatagumpay kung hindi, let's say for example, magaling sa negosyo or something else. And besides, suportahan nyo ang kanyang YouTube channel and hopefully maging successful ito. Mahanap niya yung dapat na niche niya, kung anong dapat niyang i-vlog. Kasi hindi naman lahat mag-vlog ka, sisikat ka na, no, we know that. Alam natin yon. At sana mahanap niya kung ano yung kiliti ng tao para sa kanya, para sa ganun is lumago ang kanyang YouTube channel. So, hopefully talaga suportahan natin si Kumaring Irene. Follow for more ang aking mga reactions. Maraming salamat po sa inyong laging panonood. Bye-bye.